Nung bata po ako, my dad used to beat me up kasi kapag lalabas ako, pagbabawalan niya ako. Tapos nung tumatanda na po ako, sumali po ako ng fraternity. Dami ko pong tinanggap na paddle po. Parang habang tumatagal, mas lalong sumasakit, mas lalong sumasarap. Gumaling man ang mga latay ni Kenneth mula sa mga palo ng kanyang kabataan, hindi naman nahilom ng panahon ang sugat sa kanyang puso. Bilang ganti, pinili niyang tahakin ang landas tungo sa pagkawasak ng kanyang buhay. Galing po ako sa States before, way back 1994, 1995. Tapos nag-stay po kami doon for 2 years. As umuwi po ako dito sa Pilipinas dahil namimiss ko na po si Papa. Napaso na po yung green card ko, visa. Kaya sabi ni Mama, hindi na ako makakabalik. So sabi ko, ang ganda-ganda ng buhay sa Amerika, bakit pa ako umuwi dito? Kung gugulpihin lang naman ako ni Papa. Bilang father, ay yan lang naisip ko na paraan na pagdidisiplina. Kasi para bang gusto ko kasi sa puso ko, gusto ko siya mabago. Tapos nung college ko po, nag-enjoy po ako kasi drugs yun. Talagang sisindihan kami ng mga classmate ko, marijuana. Tapos ginagawa ko sa mga babae noon, sa mga nagiging girlfriend ko. Doon, nakipag-sex ako doon sa hotel. Dumating sa punto na talagang frustrated na ako, hindi ko malaman kung anong gagawin ko. At sabi ko, ako ba'y nagkukulang? Ano ang aming magandang gagawin? Higit pa rito, ang barkadang kanyang naging sandigan ang naging dahilan upang masadlak siya ng 2 araw sa kulungan. May kasama po akong grupo, tapos yun po. Nung nandun kami sa kotse, nakisabay ako dahil pauwi libre. So yun po nangyari, may isa sa kanila na bumunot at pinutok dun sa kalaban. Grabe ang frustration ko noon. Talagang hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Kasi hindi ko matiis na biro mo makita mo ang anak mo bilang father. Makita mo doon sa kulungan, nakahawak sa riyas. Sabi ko, naku, hindi siya dapat nandun. Sabi ko sa sarili ko, kasi kahit paano ganun siya, mahal ko pa rin ang anak ko. Kasi sabi ko, sana ako na lang nakulong. Napawalang sala siya, kaya naman agad ding nakalabas ng kulungan. Hindi natinag sa rehas ng bilangguan si Kenneth, kaya naman ang sunod niyang kinaharap, si kamatayan. Nag-suicide po ako. Tumalon po ako sa second floor. Lasing na lasing po ako. Sabi ko sa sarili ko, mas masarap yung nasasaktan. Pain is love. Nakaligtas man sa aksidente, hindi na kinaya ng ina ni Kenneth na makitang patuloy na gumuguho ang buhay ng kanyang anak. Kaya naman nagdesisyon siyang ipadala ito sa Singapore. Alam ko as a mother, alam ko kasi kung ano siya noon. So, hindi ko gusto masira yung future niya. So, what I did is, nag-decide ako na ipadala siya sa encounter para matagpuan niya ang Panginoon, mabago siya. Kasi alam ko doon lang siya mababago if he is in the hands of God. Grabe po, talagang yung presence ni Lord, yung sa mga speaker po na nag-pray sa akin, na talagang naramdaman ko doon yung pag-ibig ng Diyos. Tapos, it's like Paul, sabi ko, Panginoon, bakit ito mga karumal-dumal na mga pinaggagawa ko, kalokohan, everything, pinatawad mo pa rin ako, even though napakasama ako na, napakabuti mong Diyos sa akin. Doon po talagang na radical na encounter si Lord. Sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, malaking pagbabago ang nakita sa kanya. Hindi ko na lang namamalaya na yan pala ay ang Diyos na naghihilom ng aming relasyon bilang tatay at anak sa ganyan. Doon ko na napapansin na nagiging unti-unti kaming naintindihan ko siya unti-unti. Napakalayo na niya nung sa dati niya. After the encounter, he started to change. Nagkaroon siya ng soft heart from a very unsubmissive na anak. Ngayon, lahat na sasabihin mo, sinusunod niya. Tsaka may kusa na siya. Naging blessing siya sa amin and I'm so proud of my son sa ngayon. And to God be the glory sa lahat-lahat ng ginawa niya sa anak ko. Ang dating pasaway,
isa ng kuyang gumagabay sa mga kabataan sa kanilang simbahan. Lahat talaga ng tao sumusunod sa kanya. Lahat ng mga youth, hindi siya yung tao na leader-leaderan lang. Yung parang tumatayo siya as a leader, ko-command siya ng mga tao, but then he loves to love people. Yeah. Simple lang, ang aking banatan na si Kristo lamang ang tunay na daan. Simple lang, ang aking banatan na si Kristo lamang ang tunay na daan. Matapos ang mahaba niyang paglalakbay sa pait ng pagrerebelde, sa wakas ay natagpuan na niya ang landas tungo sa tamis ng buhay, ang daan kasama ang Panginoong Hesus.